So again, i-recap ko lang ulit, 30 watts, 30 watts, tapos 25 watts pag gusto mo siyang i-charge using the USB cable built-in. 15 watts yung kanyang wireless charging. So quick charge 3 plus, and yung pinaka-importante, power delivery 3.0 up to 30 watts. Hi guys, so another day, another unscripted unboxing video po tayo. And in today's video, we have something from Anker. So ang interesting dito is that it is a 10,000 mAh capacity, magnetic, and may built-in USB-C cable siya. So tignan natin kung ano ba yung kanyang mga features. So tara, unbox natin. Bagong power bank na naman. Tignan natin kung anong kakaiba dito sa power bank ni Anker na pinadala nila sa atin. I believe bagong release lang to, hindi ako nagkakamali. Alright, so out of the box, kulay blue pala ang nakuha natin. You know, parang powder blue. So we have a USB-C cable, a safety sheet, napaka-lit na paperwork, and then of course, kung paano mo siya i-dispose. Hindi ko mabasa. Iba yung ano eh. Iba yung language. Anyways, ito na yung mismong power bank natin. And if you're wondering why nagre-review na tayo or nag-feature na tayo ng power banks dito sa channel natin, is gusto ko lang matuto or magkaroon pa ng ibang nire-review maliban sa usual na mga ginagawa natin before kasi nagsasawa na ako. Okay? Yun oh. Ganda. So here in front we have our magnetic surface, and then dito meron tayong USB Type-C na both input and output. Tapos ito naman, I believe this is a stand. Yeah, this is a stand, you know. Okay, and then here we have our built-in USB Type-C cable. So braided siya guys, compared sa usual na ano lang na rubber. Okay, tapos siya ay friction based yung kanyang ano, and then pwede mo siyang gamitin as a loop. Okay, tapos dito naman makita natin yung ating power button, LED indicators, ayan nandito for the capacity and other info. So that's basically it. Ayan, napakasimple lang. Pero, syempre, itetest natin yung kanyang mga ports. Okay? So, now we're gonna test the USB Type-C port para malaman natin kung ano yung mga charging protocols na sinusupport niya. And, based dun sa kanyang specifications, 30 watts dapat ang lalabas dito. Okay? So, kabit natin dito sa ating PowerZ na USB-C tester. Start natin yung test, auto detection. Tingnan natin kung ano yung mga protocols na lalabas. And sabi ko kanina, ang dapat ang makikita natin dito is 30 watts yung kanyang maximum na power output. And supposedly input din siguro pag i-charge mo siya. Yun. So, quick charge 3 plus. So, quick charge 3 plus, FCP, SCP, AFC, and yung pinaka-importante, power delivery 3.0 up to 30 watts. So, legit yung kanyang USB-C port dito. Okay? So kung makikita nyo, same lang din para dito sa kanyang built-in Type-C cable. So QC3, FCP, SCP, AFC, and of course yung power delivery 3.0 up to 30 watts. So both USB Type-C cable at yung USB Type-C port niya ay parehong naglalabas ng 30 watts maximum power delivery. So kung anong gusto nyo gamitin dyan sa dalawa na yan. So simultaneously, I think pwede kang mag-charge dito and of course dito, and try natin yan. Alright, so we have another power bank here na nakakonect dito sa ating Anker Zolo. And kung makikita nyo, ang nadedetect niya is power delivery 3.0 na 30 watts. Pero pag sinaksak na natin yung ating iPhone dun sa kabilang USB Type-C port, magbabago na siya. Magiging ano lang siya, mga 15 watts na lang ang kukunin nito, maximum. So yung ano niya, yung kanyang power output on both sides, maghahati sila dun sa 30 watts. Okay? No. Mga 15 watts yan, and most probably ganun din dito sa ating iPhone. Actually, pwede natin yan i-test. Pagbalik na rin natin. Lagay natin dito sa iPhone yung ating tester. Ayan o, 30 watts, diba? And then, pag pinalag natin sa kabila, magiging 15 watts na lang to dapat. See? Hindi lang lumabas yung protocol, pero kung makikita nyo, hanggang 15 watts lang ang magiging maximum power draw niya kasi maghahati nga silang dalawa. And this one, may display to eh. So, meron siyang 10 watts na kinukuha. So, technically, 15 to 15 ang kinukuha nilang dalawa for a total of 30. Hindi nga lang nila kinukuha yung buo kasi pa full charge na to, ito rin nasa 82%.
O nga pala, bago ako makalimutan, yung kanyang wireless charging is 15 watts and it supports low-powered devices like a pair of earbuds. Alright, so in addition, may mga konting features pa na gusto kong i-share sa inyo. So, unang-una sa lahat, pwede mo rin gamitin yung kanyang built-in USB Type-C cable para i-charge yung power bank. Okay? And what I mean by that is pwede mo gamitin yung kanyang built-in cable para i-charge yung mismong power bank natin. Okay? So, ang basic specifications, ang rating niya is 20 watts max input. So, dapat 20 watts lang yung papasok dito sa ating cable papunta sa ating power bank. Okay? So, ang na-detect niya is power delivery 3.0 27 watts. Ang pumapasok is around 21.2 watts. So, around the specified range ng kanyang maximum wattage na input. So, ang kagandahan nun, di mo na kailangan humanap pa ng additional cable. Pwede mo na gamitin yung built-in cable niya dito. And, as you can tell here, nilagay natin dun sa mismong USB-C port using a cable, same lang din naman yung lalabas na input, which is 20 watts. So, wala ka naman makukuhang benefit pag gumawa ka pa ng, ng ibang cable. So, ito na lang din gamitin mo. So, 20 watts input and 30 watts output sa kanilang dalawa. Supported din pala niya ang low power charging. Unfortunately, itong aking Apple AirPods ay lightning pa rin, so hindi ko mapapakita sa inyo. Pero yun, pwede ka mag-charge ng mga may hinang device like mga earbuds and mga ibang mga lights na hindi gumagamit ng fast charging. Okay? So, aside from that, nakalimutan ko sabihin na yung kanyang built-in stand ay pwede mo siyang lagay sa different angles. So, hindi lang siya yung basta ganyan lang. Pwede mo siyang i-prop into different angles depende sa trip mo. And of course, pwede siyang gumana ng landscape and portrait. So, kung mag-nood ka ng mga TikTok, kung magdo-doom scroll ka, you can also do that like so. Ayan, ganyan. Diba? And then, if you're gonna watch Netflix, just flip it over like so. Habaan mo lang para mas stable siya. So, yun. Pwede mo siyang, makikita nyo, nag-i-stay siya at a certain level or a degree. Depende sa trip mo. Okay? So, again, i-recap ko lang ulit. 30 watts, and maghahati yung dalawang yan. As most power banks do, syempre, kung yung max niya is 30 watts lang, hindi siya pwede mag-provide ng dalawang 30 watts max. Alam nyo naman na yun. Pero syempre, gusto ko lang din ipakita sa inyo para for better understanding lang. Tapos, 25 watts pag gusto mo siyang i-charge using the USB cable built-in. 15 watts yung kanyang wireless charging. And meron pa siyang isang nifty feature na gusto ko ipakita sa inyo. So, essentially, halimbawa, nakakabit yung power bank via USB Type-C, pero gusto mong gamitin yung wireless charging for some reason, pwede mo siyang i-enable by pressing this button. So, pag nakita mo nag-blue na to, ibig sabihin, ang ginagamit niyang power is wireless. Yung feature niya. And then, kung gusto mo naman na mas mabilis, kasi di ba 15 watts lang to, ito 30 watts, pwede mo siyang patayin. Ayan. So, ang gagamitin na niya, yung cable. Hindi ko lang maisip sa ngayon kung ano yung application doon, kung bakit mo pipiliin yung wireless over cable, pero if you want, you have that option. So, yun lang. Hopefully, nagkaroon kayo ng idea dito sa Anker Zolo 10,000 mAh capacity na power bank, magnetic with a built-in stand. Thank you for watching and follow for more videos like this. Again, lagay ko yung link sa comment section.